Nabigla ang buong mundo ng iwan NG. Estados Unidos ang kaalyado nito ng atakihin NG, misil NG. Iran ng gabing iyon. Hinayaan ng Estados Unidos ang 1,500 misil at drone na walang depensa, idinadahilan ang kakulangan ng sandata para protektahan ang sarili. Lahat ng atake ay matagumpay na naitaboy, hindi nga mga sandatang Amerika o Sina, kunding sistemang agila ng Pilipinas. Ngunit hindi lamang ito ang mayroon ang Pilipinas. Ito ang kwento ng pagbangon ng Pilipinas na matagumpay na nakabuo ng mga sandata, kabilang ang agilatik sinarlang perkasalang at kidlat na nakpaluhod sa Estados Unidos, na minsang nangutya sa kanila dahil sa paggawa nga laruan na ginagaya ang kanilang nga sandata. Mula ngayon, mag-subscribe at mag-like para suportahan ang Pilipinas. Nang gabing iyon, alas 4:00 madaling araw, tumunog ang telepono. Ito ay tunong ring na hindi ko pa narinig sa opisina ng Direktor ng Pambansang Seguridad ng UA. Karaniwan, ang matawag sa madaling araw ay alinman sa maling balita o digmaan. Inangat ko ang telepono. Ako si Faisal. Ako ang may pananagutan sa seguridad ng United Arab Emirates. 22 taon na ako sa posisyong ito. Nag-aral ako sa Shasta Nausaliksik sa Georgetown. Palagi akong kumbinsido na naunawaan ko ang kalikasan ng digmaan. Ngunit ng gabing iyon, wala akong alam. Napansin ang paglulunsad ng misil mula sa loob ng Iran, mahigit 15 misil. Lumamig ang dulo ng aking mandaliri. Muli kong tinanong ang bilang, 15 misil. Ang sagot ay pareho. Ito ay 50 minuto lamang matapos ipahaya ni Pangulong Trump ang pagtatapos ng negosasyon sa Iran. Bumuntong hininga ang buong mundo. Akala namin ay dumating na ang kapayapaan. Ngunit kumilos ang Israel. Naglunsad sila ng mga bomber plane sa airspace ng Tehran. Gumanti ang Iran na tila ang negosasyon ay hindi hihigit sa isang piraso ng papel. Ito ay isang gawa ng pahihiganti na handa ang Iran. Ang negosasyon ay maaaring para lamang makabili ng oras para mag-deploy ng mega misil. 1,500 misil at marami pa kung isasama ang drone. Ito ay sapat na bilang para gawing dagat ng apoy ang buong gitnang silangan. Ang aming mga nuclear facility ay maring mapenetrahan, ang aming mga imbakan ng langis ay maring masunog, ang aming kapital na Abu Dhabi ay maring making kumuo. Nagmadali akong pumasok sa opisina. Nakatingin ang staff sa radar screen. Dahan-dahang gumagalaw ang pulang tuldok, ngunit hindi humihinto. Bawat isa ay misil. Halo-halo rin ang drone. Dumating ang ulat na naharangan na ang Strait of Hormuz. Nakalat ang Iran ng 6,000 mines. Idineploy din ang armada ng suicide drones. Ang ruta ng dagat kung saan dumadaan ang isang katlongang langis ng mundo ay isinara. Ito ay naging lugar kung saan kahit ang militar ng US ay hindi makapasok ng walang pag-iingat. Ipinakita ng pagsusuri na ang pagpasok ay mangangailangan ng $1 trilyon na pakalugi. Ang presyong langis ay lumampas na sa 150 bawat bariles. Nang huminto ang Hormuz, 20% ng supply ng langis ng mundo ay naputol. Ang reserba ng Japan ay 47 araw. Mas maikli pa doon ang sa Pilipinas. Ang presyong langis ay maaring lumampas sa 300 bawat bariles kung 25 misil lamang ang bumaksak sa mga pasilidad ng Pagpino. Babagsak ang ekonomiya ng mundo. Kinontak ko ang US Central Command. Humingi akong suporta ang Patriot. Tahimik sa loob ng 3 segundo. 3 mahabang segundo. Ang kasalukuyang sitwasyon ang inventaryo ay hindi nagpapahintulot. Huminto ang aking kamay sa telepono. Wayway ang digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng mataas na paggamit. Hindi possible ang suporta. Ibinaba ko ang telepono. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Malamig ito mula sa dulo ng daliri hanggang sa pulso. Kaalyado kami sa loob ng 40 taon. Taon-taon, gumagastos kami ne bilyon-bilyong dolyar para sa mga sandata ne Amerika. Bumili kami ne Patriot. Lumagda kami sa mga kontrata ne pagpapanatili. Akala ko iyon ay isang alyansa, ngunit nang gabing dumating ang misil, isang tawag sa telepono ang tinanggihan.
Ang halaga ng 40 taon ay mas magaan kaysa sa isang tawag sa telepono. Tiningnan ko ang aking Omega Watch sa aking pulso, isang relo na minana ko sa aking ama. Sa tuwing isinusuot ng aking ama ang relo na ito, sasabihin niya, ang taong may tamang relo ay hindi maliligaw. Ngunit ngayon, binibilang ng relo na ito ang oras ng pagbagsak ng aking bansa. Umaandar ang segundo. Ang tunog ay kakaibang malakas sa tahimik na opisina. Alas 4:00 madaling araw. Pumasok sa isip ko ang Israel. Nakita ko ang balita, 3 araw na ang nakalipas. Iniulat nito na ang Iron Dome ay napenetrahan. Ang pinakamahusay na air defense system sa mundo ay naging walang magawa sa harap ng napakalaking atake ng Iran. Sa pagsisikap na makatipid ng Patriot, ang lugar malapit sa nuclear facility ay napenetrahan dahil nakakahalaga ito ng bilyong won, humigit kumulang 4,035 milyon bawat misil. Sinubukan nilang gamitin ito ng matipid. Ang resulta ay kakilakilabot. Maari kaming makaranas ng parehong kapalaran sa 32 misil lamang. Tinawagan ko ang opisina ng kalihim ng hari. Pakigising ang hari. Huminto ang kalihim. Alas 4:00 nga madaling araw na po ngayon. Sumagot ako, alam ko. Pagkalipas ng 3 minuto, umilaw ang mailaw sa meeting room. 14 na tao ang naktipon sa mesa. Mga Royal Advisor, Deputy Minister of Defense, Chief of Air Force Staff. May suot ang ilan ng jacket sa ibabaw ng kanilang pajama. Walang sinuman ang may suot na kurbata. Ang meeting room na tinawagan ng madaling araw mismo ay isang emergency. Puno ang radar screen ng pulang tuldok. Nagulat ang isang staff, 1,500 misil. Ang inaasahang papasok sa airspace sa loob ng 40 minuto. Tiningnan ko ang aking relo. Omega sa aking pulso, isang relo na minana ko sa aking ama. Nagpapakita ito ngang eksaktong oras, 40 minuto. Umaandar ang pangalawang kamay ngang relo patungo sa 40 minuto. Isang advisor ang nagtanong, ano ang sinabi NG Estados Unidos? Sumagot ako, sabi nila, hindi posible ang suporta. Tahimik ang meeting room. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng radar ang naririnig. Bip, bip, bip. Ang tunog ay parang orasan sa regular na agwat. Ibig sabihin, naubos na ang oras. Pakikumpirma ang inventaryo ng Patriot, sabi ng isang tao. Sumagot ang isang staff, 32 misil. 1,500 misil ang tataboyin ng 32 misil. Walang saysay ang kalkulasyon. Nagbukas ng bibig ang isa pang advisor. Kailangan mong magbigay ng utos para umurong. Ang pag-urong ay nangangahulugang ilipat ang mga tauhan mula sa mga pangunahing pasilidad. Ibig sabihin, sumuko. Manda, minina, ng oras na iyon, sinabi ni General Zait, tawagan ang Pilipinas. Nagulo ang meeting room. Si Zait ay may 30 taon ng karanasan sa Air Force. Siya ay isang taong naniniwala lamang sa napatunayan. Siya ay isang taong hindi kailanman nakikipagsapalaran. Ang ganoong tao ay bumanggit ng mga sandata ng Pilipinas. Agila 5 Hindi ko alam. Mahinahon na sinabi ni Zait, hiningi ko ito bilang isang pag-iingat. Ipinadala ito ng Pilipinas. Tumutol ang isang advisor. Walang rekord ng labanan. Nakakahalaga, ito ang 1.5 bilyong won, humigit kumulang 1 milyon bawat misil. Nakakahalaga ang Patriot ng 6 bilyong won. Kaya ipagtatanggol natin ang ating bansa ngang isang kapat ng presyo na iyon? Mahinahon na sumagot si Zait. Ang rate ng interception ay 96.7%. Ito ay mas mataas kaysa sa record NG labanan NG Patriot na 79%. Iyon ay numero lang NG pagsasanay. Nagsimulang tumas ang mga boses. Nahati ang meeting room. 3 pro-Amerika na advisor ang sabay-sabay na tumingin sa akin. Ang pinakamatandang advisor ay kumatok sa mesa. Isasakripisyo mo ba ang 40 taon ng alyansa at isasalalay ang kapalaran ng bansa sa sandata mula sa isang bansa na walang karanasan sa digmaan tulad ng Pilipinas? Mahinaw na sumagot si Zait. Hindi sumasagot ang Estados Unidos sa tawag. Muling natahimik ang meeting room. Walang sinuman ang makapagprotesta.
Tanging ang tunog ngang radar ang naririnig, bip-bip, palapit-ng matuldok. Muling nagsalita ang advisor ng oposisyon. Paano kung bumagsak ang sandata ng Pilipinas? Ikaw ba ang mananagot? Sumagot si Zaid. Paano kung bumagsak ang 32 misil ng Patriot? Sino ang mananagot para doon? Walang sumagot. Naalala ko 10 taon na ang nakalipas. Ang drone attack mula sa mga rebeldeng Yemeni. Noon din, nagtiwala kami sa air defense system na gawa ng Amerika. Hindi ito gumana dahil sa software error. Namatay ang aking mga tauhan pagkatapos noon. Nagpasya akong magtiwala lamang sa napatunayang number 1 na sandata. Ngunit ngayon, ang number 1 na iyon ay hindi sumasagot sa aming tawag. Kailangan naming magpasya sa loop ng 40 minuto kung isa sa palaran ang 32 misil ng Patriot o isa sa palaran ang sandata ng Pilipinas na walang record ng labanan. Gayunpaman, ito ay isang pagsusugal. Iba lang ang taya. Ang 32 misil ay isang walang saysay na pagsusugal. Ang Agila ay isang makatwirang pagsusugal, ngunit hindi pa napatunayan. Tiningnan ako ngari, ano ang iyong palagay? Lahat ng tao sa meeting room ay tumingin sa akin. Ang orasan ay umaandar. 40 minuto ay lumilipas. Aktibahin ang Agila. Napahingal ako pagkatapos kong sabihin iyon. Ako ba ang nagsabi niyan? Natahimik ang meeting room. Namula ang mukha nga mga pro-America na advisor. Sandaling katahimikan. Hindi ko alam kung isang segundo iyon o 10 segundo. Nagutos ang hari, emergency deployment ng Agila. Tapusin sa loob ng 40 minuto. Tunog nga upuan na itinulak. Tunog nga yaba ngang tao na nagsimulang gumalaw. Ang tunog nga simula nga digmaan ay hindi tunog ng putukan. Ito ay tunog ng mga upuan. Lumakad ako sa koridor. Nakikita ang hangar sa labas ng bintana. Ang mailaw ay nakabukas. Nang oras na iyon, napagtanto ko na ang pinili namin ay hindi sandata kundi tiwala. Tiwala sa sandata na hindi pa napatunayan. Tiwala sa bansa na walang record ng labanan. Tiwala na iwanan ang 40 taon ng alyansa at pumili ng bagong kasosyo. Nangingini ang aking mga kamay, ngunit hindi huminto ang aking mga yabak. Bumali ako sa hangar. Malamig na hangin ng disyerto. Nakikita ang mga bituin sa kung saan sa kalangitan. Doon, 1,500 misil ang lumilipat. Ito ay isang magandang gabi. Ngunit sa kung saan sa magandang kalangitan na iyon, 1,500 kamatayan ang lumilipat. Bumukas ang pinto ng hangar. Nakikita ang mga container. Nakasulat ang Agila, mayroong 4 na launcher. Ang kagamitan sa radar ay nakalagay sa tabi nito. Ang ibabaw nito ay natatakpan ng maliliit na modula marahil libo-libo. Mukha itong matang insekto. Sa totoo lang, nakakainis. Isang staff ang bumulong. Ano ang mahuhuli niyan? Ganun din ang naisip ko. Sabi nila, ito ay sistema. Hindi ko alam kung ano iyon. Pagkatapos, may narinig na tunog mula sa likod ng hangar. 3 tao ang pumasok. Sila ay nakasuot ng kulay abo na damit trabaho. Sila ay Pilipino. Ang taong naglalakad sa harap ay tumingin sa akin. Sa early 50s ang edad niya. Matatalas na mata ang nakikita sa likod ng kanyang salamin. Lumakad siya patungo sa Agila ng walang pagbati. Mabilis ang kanyang mahabang. Ngunit hindi siya tumakbo. Ito ay hakbang ng taong nagmamadali ngunit hindi nagpapanik. Marumi ang kanyang makamayng langis. Ang kanyang mukha ay punong pagod ngunit malinaw ang kanyang mamata. Ngayon ay alas 4. Noon nga madaling araw. Kailan pa kaya gising ang mataong ito? Ganun din ang 2 taong sumunod sa kanya. Wala silang sinabi. Napalitan lang silang tingin. Nahiwa-hiwalay sila sa kani-kanilang posisyon na parang ginawa na nila ito ng daan-daang beses. Ang isa ay pumunta sa radar. Ang isa pa ay sa harap ng launcher. Ipinakilala ni Zaid, si Enger. Carlos Reyes, Senior Managing Director sa Sandatahan Pilipinas Corporation. Dumating siya kahapon. Kahapon? Hindi ko alam. Sariling desisyon ni Zaid. Tinawag niya ang mainhinyero ngang Pilipinas nang hindi nagpapaalam sa sinuman. Nakilala ko siya sa Defense Expo ngang Pilipinas kamakailan. Paliwanag ni Zaid, hiningi ko siyang maghanda kung sakaling may mangyari. Agad siyang ipinadala ngang Pilipinas. Walang kontrata. Walang kontrata. Huminto ako sa salitang iyon. Walang kontrata.
Maaring hindi sila mabayaran. Dumating sila ng walang anumang bayad. Maaring plano lang nilang bumalik kung hindi kailangan. Kinuha ni Enger, Carlos Reyes ang kanyang tablet. Mabilis na nag-scroll ang mga daliri sa screen. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Muli kong tiningnan ang agila. Tiningnan ko ang mga missile pod. Ilang misil ang nakakarga sa isang launcher? Tanong ko, 4 na misil. 4 na launcher ay nangangahulugang 32 misil. 32 misil. Tataboyin namin ang 1,500 misil gamit ang 32 misil. Impossible iyon. Talagang impossible. Tumingin sa mukha ko si Zaid. Hindi lang 32 misil ang lahat. Mari itong i-reload. I-reload, tumatagal ni 8 minuto. Mayroon kaming sapat na amunisyon. 8 minuto? Ano ang gagawin namin sa loob ng 8 minuto na yon? Nagtanong ang isang technician. Gaano katagal bago i-deploy? Sumagot si Enger. Carlos Reyes, 20 minuto. 40 minuto naging, 20 minuto. Nagtanong ang isang technician ng UAE, paano ipinakita ni Eng, Carlos Reyes ang kanyang tablet. Tapos na namin ang paunang inspeksyon, ang kailangan lang ay koneksyon ng kabel. Tiningnan ko siya, sinabi niya na dumating siya kahapon. Ibig sabihin, naghahanda na siya mula pa kahapon. Walang sinumang nautos sa kanya. Walang sinumang humingi sa kanya. Ngunit natapos na niya ang paunang inspeksyon. Maaari ba nating mataboy ito? Tanong ko, tiningnan niya ako. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagpakita ngang anumang palatandaan na magpapaliwanag. Ito ay mukhang taong alam na. Ito ay matangang taong gumagawa ng sandata sa loob ng 30 taon. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. Hindi rin siya nagpakita ng tiwala. Tanging matangang taong alam ang katotohanan. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Hindi lang paharang. Ito ay pagkalkula. Huminto siya sandali. Interception rate na 96.7%. 4 na launcher. Sa unang paglulunsat, magpapabagsak kami ng daan-daan. Tumatagal ng 8 minuto ang pag-reload. Sapat na ang 4 na beses na pagpapaputok. Kinakalkula ko ang numero. Tama ang kalkulasyon. Ngunit may kakaiba. Masyado itong tumpak na parang alam niya ang tungkol sa 1,500 misil mula pa sa simula. Tiningnan ko ang orasan. 33 minuto na lang. Nagbigay NG senyas si Engre Carlos Reyes. Gumalaw ang MG technician. Konektado ang MG kable. Nagsimulang umikot ang radar antena. Umilaw ang berdeng ilaw sa screen. Handa na para sa operasyon. Eksaktong 20 minuto. Hindi hihigit sa 1 segundo. Bumalik sa control center. 2 radar screen ang umilaw. Ang kaliwa ay ang sistema ng Amerika. Ang kanan ay ang sistema ng Pilipinas. Pareho silang nakatingin sa parehong kalangitan. Ngunit iba ito. Ang sistema ng Amerika ay nagpakita lamang ng tinatayang lokasyon. Ang matuldo ay nagsama-sama. Ipinakita ng sistema ng Pilipinas ang lahat sa numero, distansya, bilis, oras ng pagdating sa segundo. Malinaw ang pagkakaiba. Magkaiba ang antas ng katumpakan. Ngunit hindi lang iyon. Ang screen ng Amerika ay nagpakita ang daan-daang pulang tuldok, mamisil at drone ng Iran. Ang screen ng Pilipinas ay mayroon ding parehong mga tuldok. Ngunit mayroon pang mas maraming tuldok. Dosa-dosa ng nga tuldok pa. Kumunot ang nuko. Ano ito? Sumagot si Engre. Carlos Reyes, ito ang mga hindi nakita NG radar NG Amerika. Hindi nakita NG radar NG Amerika. Hindi ba ito ghost signal? Kung ito ay error sa makina, wala tayong oras para magsayang ng oras ngayon. Malamig ang aking boses. Nang oras na iyon, may pumasok na komunikasyon. Ito ay ang US Central Command. Lumabas sa screen ang mukha ng isang general, General Robert Miller, 2 bituin. Malamig ang kanyang ekspresyon. Director Faisal, tila may problema sa iyong kagamitan sa Pilipinas. Sabi ni General Miller, ito ay malfunction. Ihinto agad. Nagbukas NG bibig si Engre. Carlos Reyes, hindi ito depekto. Kalmado ang kanyang boses. Nag-type siya sa keyboard. Nagbago ang screen. Isa sa mga ghost signal ay pinalaki. Mag 0,8. Altitude 3,000. Ito ay pattern NG paglipad. NG reconnaissance drone.
Naubukas ang bibi ni General Miller pagkatapos ay nausaya, muling naubukas. Walang lumabas na tunog. Nagpakita si Enger, Carlos Reyes ng isa pang screen. Mayroong 12 signal na may parehong pattern. Lahat sila ay nasa aiming airspace. Nagpapalipad-lipad sila sa itaas ng aiming mga pasilidad militar. Ito ay mga American stealth drone, sabi ni Enger, Carlos Reyes. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Tahimik ang meeting room. Tanging ang tunog ng air conditioning ang naririnig. Sumigaw si General Miller. Ito ay kasinungalingan. Patayin agad ang kagamitan na iyan. Ipinaliwanag ni Enger, Carlos Reyes. Ang aming AESA radar ay may libu-libong module na gumagana ng independiente. Nakikita nito ng sabay-sabay mula sa libu-libong anggulo. Sinasipsip ng stealth technology ang radar mula sa harap, ngunit hindi nito mapipigilan mula sa gilid at likod. Tiningnan ko ang screen. 12 tuldok ang nagpapalipat-lipat sa itaas ng aming mga pasilidad militar na may pangalang Ali. Sumikip ang aking panga, nangalit ang aking mga ngipin. Pinutol ni General Miller ang komunikasyon ng unilateral nang walang sinasabing salita. Tiningnan ko si Carlos Reyes, makano ang halaga ang radar na ito? Sumagot siya, 2 bilyong won, humigit kumulang, 1.5 milyon. Ginawa namin ito gamit ang pondo ng kumpanya. Huminto siya sandali, para hindi umasa sa iba. 2 bilyong won, teknolohiya na niliha ng walang pahintulot ng Amerika. Mga mata na nakatuklas ng mga lihim na hindi may tago ng Amerika. Muli kong tiningnan ang mga modul. Akala ko ito ay advance, ngunit ang matang iyon ay hindi kayang lokohin ng pinakamakapangyarihang Amerika sa mundo. Papasok ang misil ng Iran sa airspace sa loop ng 10 minuto, ulat ng isang staff. Tiningnan ko si Enger, Carlos Reyes, handa na. Tumango siya. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Pasok sa firing range, sigaw ng radar operator. Huminto ang control center. Lahat ng mata ay nakatingin kay Zaid. Tumingin sa akin si Zaid, tumango ako. Walang atrasan. Ginawa na ang desisyon. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali. Isang mapa ang lumabas sa aking isip. 1,500 tuldok mula sa Iran ang tumatawid sa Persian Gulf. Hindi alam ang destination. Marahil Dubai, marahil Abu Dhabi, marahil ma-oil refinery, marahil nuclear facilities. Kung kumalat ang 100 misil, imposibleng hulaan kung saan ito babagsak. 32 Patriot missiles o Philippine Agila. Nagpasya na ako. Walang atrasan. Humingangang malalim si Zaid at nagutos. Ilunsad ang Agila. Bang! Narinig ang tunog mula sa direksyon ng hangar. Niyanih ang sahih. Nanginih ang mga bintana. Tumingin ako sa labas ng bintana. Nakikita ang apoy. Mabilis na umakyat ang mamisil. 1, 2, 3 ng sunod-sunod. Tiningnan ko ang screen. Umakyat ang maasol na tuldo patungo sa mga pulang tuldo. Matagumpay ang interception, ulat ni ay operator. Nagsimulang mawala ng mabilis ang mapulang tuldok. 20, 40, 60. Patuloy na tumataas ang numero. Kumislap ng maliwanag ang screen. Lumabas ang successful interception ng sunod-sunod. Puno ang screen, NG, MEGA, asul na letra. Tiningnan ko sa labas ng bintana. Nagliab ang apoy sa kalangitan ng disyerto. Ito ay apoy mula sa mga drone na sumasabog sa malayo. Maganda ito. Kakaibang maganda ang apoy ng kamatayan. Nagulat ang radar operator, tapos na ang unang round ng paglulunsad. Daan-daan na ang napabagsak, ngunit hindi pa tapos at huminto. Nagsimula ng mag-update ng inventaryo. Pag-reload, 8 minuto, tututo. Ang oras na binanggit ni Enger, Carlos Reyes. Tiningnan ko ang screen. Daan-daan na ang napabagsak sa unang paglulunsad. Ngunit mayroon pa ring daan-daang misil na natitira. Patuloy na lumalapit ang mga pulang tuldo ng walang humpay. Lumilipad pa rin ang mamisil kahit nagre-reload kami. Tumalon ang isang advisor mula sa kanyang upuan. May papunta sa oil depot. Pinalaki ng isang staff ang screen. Ilang pulang tuldok ang mabilis na patungo sa Abu Dhabi. Kung tatamaan ang oil depot, masisira ang aming ekonomiya. Bilis, sigaw ko. Ngunit hindi pa tapos ang pack-reload. Hindi kami makapagpaputok. Wala kaming misil. Kailangan naming maghintay ng 8 minuto. Pumasok sa isip ko ang Israel. 3 araw na ang nakalipas.
Sa pagsisikap na makatipid ng Patriot, ang lugar malapit sa nuclear facility ay napenetrahan. Nangyari iyon dahil sa pagsisikap na makatipid ng isang bagay na nakakahalaga ng bilyong won. Maaari kaming makaranas ng parehong kapalaran. Sa radyo, narinig ang boses ni Enger, Carlos Reyes. Tumatakbo ayon sa oras. Ito ay boses na hindi nanginginig. Boses na hindi nagmamadali kahit 1,500 misil ang lumilipat. Ang boses ng taong iyon ay normal. Natahimik ang control center. Walang sinuman ang nagsalita. Tanging ang tunog ng radar ang naririnig. Bip bip bip. Ang tunog ay parang tibok ng puso. 7 minuto. Palapit ng palapit ang mga pulang tuldok. Tumayo ang isang advisor mula sa kanyang upuan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Wala siyang makikita dahil madilim. Ngunit sa kung saan sa dilim na iyon, daan-daang tuldok ang lumalapit. Tiningnan ko ang hangar. Nakikita ang mainhinyero ng Pilipinas. Gumagalaw sila sa ilalim ng ilaw. Nagpapalit sila ng mga missile pod. Mabilis ngunit hindi nagmamadali. Ang isa ay nagaangat ng pod, ang isa pa ay tumatanggap, ang ikatlo ay nagtatalian. Walang salita, gumagalaw lang sila sa pamamagitan ng tingin. 6 minuto. Tiningnan ni Zaid ang kanyang relo. Tiningnan ko rin ang pangalawang kamay ng Omega. Umaandar ang 1 segundo na parang 10 segundo. Hindi pa kailanman ganito kabagal ang paglipas ng oras. Nag-aral akong digmaan sa loob ng 22 taon. Ngunit hindi ko alam kung gaano kahirap maghintay ng 8 minuto. 5 minuto, pinagpapawisan ang aking mga kamay. Nanginginig din ang kamay ng radar operator sa keyboard. 4 minuto, may lumunok ng laway sa control center. Ang tunog ay kakaibang malakas. 3 minuto, inangat ni Zaid ang radyo. Status, report NK, pag-reload. Narinig ang boses ni Enger, Carlos Reyes. 2 minuto at 50 segundo na lang. Tumatakbo ng normal. Ang boses ay normal. Hindi ito nanginginig. 2 minuto. Malakas ang tibok ng aking puso. Naririnig ko ang aking pulso sa aking matainga. Lumalaki ang mapulang tuldok. 1 minuto. Naramdaman ko lang na pinipigilan ko ang aking hininga. Tapos na ang pag-reload. Ito ang boses ni Enger, Carlos Reyes. Eksaktong 8 minuto. Hindi hihigit sa 1 segundo. Huminga ako ng malalim sa unang pagkakataon. Hindi ko namalayan na pinipigilan ko ang aking hininga. Naalala ko ang boses ni Eng, Carlos Reyes sa radyo. Sa loob ng 8 minuto, hindi nanginginig ang kanyang boses kahit 1,500 misil ang lumilipat, kahit papunta ang mga misil sa oil depot. Para sa taong iyon, 8 minuto ay 8 minuto. Hindi hihit sa 1 segundo. Hindi bababa sa 1 segundo. Mas tumpa siya kaysa sa makina. Ikalawang paglulunsad, utos ni Zaid. Bang! Muling umayat ang mga misil. Nawala muli ang mapulang tuldok mula sa screen. Muli, ikatlong pag-reload at 8 minuto pa. Narinig ang boses ni Eng, Carlos Reyes sa radyo. Tapos na ang pag-reload. Eksaktong 8 minuto muli sa ikatlong pagkakataon. Hindi ka panipaniwala. 3 beses ng sunod-sunod. Walang error kahit 1 segundo. Kahit ang makina ay mahirap maging ganito katumpa, ngunit ang gawaeng tao ay ganito katumpa. Katumpakan na makakamit lamang 1 taong inulit ito ng libu-libong beses. Ika-4 na paglulunsad. Ito ang huli. Ang natitirang mga pulang tuldok ay nawala isa-isa. Nawala ang huling tuldok. Naging malinis ang screen. Tapos na ang strategic interception. Ulat ng operator. Natahimik ang control center pagkatapos ay nagsimulang magyawan. Tinapik ni Zaid ang aking balikat. Tiningnan ko ang screen. Interception rate na 96.7%. Ngunit may kakaiba. Paano ang natitirang 3,003%? Hinayaan namin ang mahindi na dudulot ng banta, sabi ni Enger, Carlos Reyes. Ito ay misil na babagsak sa dagat dahil sa kakulangan ng gasolina. Hindi na kailangang paputukin. Muli kong tiningnan ang numero. Ito ay 100% mission success rate. Nakamit nila ang 100% habang nagtitipid ng mga misil. Ang Patriot ay nakakahalaga ng bilyong won bawat misil. Nagpapaputok lang sila. Mabilis na naubos ang inventaryo. Ang Agila ay gumagamit ng 1.5 bilyong won na misil at nagpapaputok lamang kung saan kinakailangan.
ang artificial intelligence ay nakakalkula sa real-time. Walang misil ang nasayang sa walang kabuluhang lugar. Nawala ang lakas na aking mabinti. Umupo ako sa upuan. 96.7%, hindi 7%. Ito ay 100%. Sa training ground, 96%. Sa totoong labanan, 100%. Karaniwan ay baliktad dahil sa hindi inaasahang variable, ngunit tumaas ang agila. Hindi ito aksidente. Hindi 96% ang limitasyon ng agila. Nagpapakita lang ito ngang sapat na kailangan ipakita. Kinakalkula ko pagkatapos. Magkano ang halaga kung ang parehong operasyon ay ginawa gamit ang Patriot? 1,500 misil. 6 bilyong won ang kailangang ipaputok. 9 trilyong won, humigit kumulang, 6,7 bilyon. Iyon ay kung mayroong inventaryo. Wala dahil hindi ito ipinadala ng Estados Unidos. Gumamit ang agila ng daan-daang 1.5 bilyong won na misil. Hinayaan nito ang hindi nagdudulot ng banta. Binalinggan ko, si Engre, Carlos Reyes. Hindi mo ba namalayan ang 33%? Tumataas ang aking boses. Hindi nagpanik si Eng, Carlos Reyes. Pinalaki niya ang screen. Nakikita ang natitirang track ng misil. Minarkahan ang inaasahang landing point. Ito ay dagat. Ito ay walang nakatira na lugar. Hindi iyon makakarating sa target nito, paliwanag ni Enger, Carlos Reyes. Kakulangan ng gasolina, babaksak ito sa kalagitnaan. Kinumpirma ko ang numero. Ito ay talagang dagat at walang nakatira na lugar. Ang artificial intelligence ay nagtatasa sa real-time, patuloy ni Enger, Carlos Reyes. Iniba nito ang pagitan ng banta at hindi banta. Walang misil ang nasayang sa walang kabuluhang lugar. Mas mababa ang halaga nito kaysa sa 1,4 ning Patriot, ngunit nakamit nito ang 100%. Nagtipid kami nogo mahigit 20 bilyong won, humigit kumulang 3.7 milyon. Nagtipid kami nogo badyet sa depensa no isang bansa at iyon ay habang tinatapos ang misyon. Ang Patriot, sa pagsisikap na makatipid ng 6 bilyong won, ay nagdulot ng pagpenetra sa nuclear facility sa Israel. Ang Agila, sa pagsisikap na makatipid ng 1.5 bilyong won, ay nagpapanatili ng 100%. Hindi ito pagkakaiba sa presyo, ito ay pagkakaiba sa filosofiya. Ang Estados Unidos ay nagpapaputok lamang. Ang Pilipinas ay nagkakalkula at nagpapaputok. Isang sistema na nagpapaputok lamang kumpara sa isang sistema na nag-optimize. Sa loob ng 40 taon, ginamit lang namin ang Amerika. Hindi namin alam na may iba pang paraan. Natahimik ang control center, nakatingin ang staff sa screen, walang sinuman ang nagsalita. Ito ay katahimikan pagkatapos ng paghiyaw. Tiningnan ko ang aking Omega Watch. Umikot ang pangalawang kamay. Ngunit parang huminto ito. Ang oras ay parang nagelo. Ito ay 1.5 bilyong won na misil. Ang sandata na ginawa ng isang bansa na walang karanasan sa digmaan tulad ng Pilipinas. Ang radar na ginawa na may paunang pamumuhunan na 2 bilyong won. Iyon ang nakligtas sa amin. Tiningnan ko si Enger. Carlos Reyes, ngunit may nakita akong kakaiba. Ngumiti siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang taong iyon na ngumiti. Ang taong walang nagbabago sa ekspresyon ay ngumiti ng manipis. Ibinaba ko ang aking ulo. Minsan kong kinutya ang 1.5 bilyong won. Akala ko ito ay isang bansa na gumagawa lamang ng makagamitan sa bahay. Akala ko ang misil ay panggagaya ng teknolohiya ng Amerika. Akala ko ito ay pag-aaksaya ng pera nang marinig ko ang tungkol sa paunang pamumuhunan na 2 bilyong won. Lahat ay mali. Ang bansang iyon ang nagligtas sa amin. Kinakalkula pa nga ang linya ng ekonomiya. Nagtitipid ng misil. Nakamit ang 100% nang walang sinasabing salita. Ipinagmamalaki. Muling nanginig ang screen. Biglang may narinig na ingay. Nadyang hindi stable ang signal ng radar. Umilaw ang warning light sa sistema ng Agila. Kumikislap ang pulang ilaw. Frequency interference. Ulat NG isang technician. May nanggugulo sa signal mula sa labas. Nawala ang lakas na aking mabinti. Akala ko tapos na. Ito lang ba ang kayang gawin ng sandata ang Pilipinas? Dapat sana ay ginamit namin ang napatunayang sandata. Nag-type si Enger, Carlos Reyes sa keyboard.
Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Hindi ito natural na interference. Sinusuri niya ang data. Tingnan ang dalas ng interference. Kung ito ay natural na interference, ito ay gulo. Ito ay may pattern. Tumpa nitong tinatarget ang dalas ng komunikasyon ng aming sistema. Lumabas ang pagsusuri ng dalas sa screen, eksaktong tinatakpan ng pulang linya ang asul na linya. Ito ay isang sinadyang atake. Tiningnan ko ang screen. Ang sistema na kakapasok lang ng 100% ay inaatake. Ang sistema na nagligtas sa amin ay hinugulong gayon NG isang tao. Lumabas ang pinagmulan NG signal, NG interference sa screen. Lumabas ang MH coordinate. Huminto ang daliri ni Eng. Carlos Reyes NG isang segundo. Signal na ipinadala mula sa US military base. Nagulat ako. Nang oras na iyon, may pumasok na komunikasyon. Ito ay si General Miller. Ngumiti siya ng malamig. Tila may problema sa iyong sistema sa Pilipinas. Ihinto agad at lumipat sa Patriot. Masyadong perpekto ang timing na parang naghihintay sila. Sinusuri ni Eng. Carlos Reyes ang data. Ito ay Standard US Electronic Warfare Protocol. Ang sistema NG-AN ay kuno. Nawala ang niti ni General Miller. Ihinto agad ang pagsusuri na iyan. Sigaw ni General Miller. Hindi minto si angry. Carlos Reyes. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Lumipas ang 5 minuto. Lumabas sa screen ang record ng komunikasyon. Mamensahe sa pagitan ni General Miller at Eng Defense Company. Mga tagubilin para itago ang inventaryo ng Patriot. Pagsusuri na bababa ang market share kung magtatagumpay ang sandata ng Pilipinas. Mga tagubilin para pigilin ang mga kaalyadong bansa na huwag gumamit ng sandata ng Pilipinas. Hindi lang iyon, nagbukas si Enger. Carlos Reyes NG sa pang file. Ito ay mga backdoor code na itinanim NG. Estados Unidos sa mga sandata na ibinebenta sa mga kaalyadong bansa. Isang aparato na maaring uminto sa operasyon mula sa malayo. Tiningnan ko ang screen. Ito ba ay itinanim sa Patriot na binili namin? Wala sa aming sandata, sabi ni Enger. Carlos Reyes. Kalmado ang kanyang mata. Dahil hindi kami humiram ng kahit isang linya, narinig ko ang mga salitang iyon. Nagtatanim ang Estados Unidos ng backdoor dahil hindi sila nagtitiwala sa kanilang mga kaalyado upang mapatay nila ito anumang oras. Nagtitiwala ang Pilipinas sa mga sosyo nito kaya hindi sila gumawa ng backdoor. Ang 2 bilyong won ay hindi pera na ginugol sa teknolohiya. Ito ay pera na ginugol para sa kalayaan. Kalayaan na hindi maghintay ng pahintulot ng Amerika. Kalayaan na walang backdoor ng Amerika. Pinatay ni Enger. Carlos Reyes ang monitor. Isinara niya ang data. General Miller, ibibigay ko ang data na ito sa direktor. Sabi niya, mahina ang kanyang boses. Ang direktor ang magdedesisyon kung paano ito gagamitin. Hindi lang siya nagbigay ng sandata. Nagbigay siya na kapangyarihan para magdesisyon. Hindi lang siya nagbigay ng sandata. Ipinakita niya ang tunay na mukhang Amerika. Pagkukubli ng inventaryo, pagmamanman, electronic warfare interference, backdoor, lahat ay nabunyag ng mga matang 2 bilyong won ng Pilipinas. Tiningnan ko ang screen. Sumikip ang aking panga. Nakumot ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay tumutusok sa aking palat. Naalala ko ang drone attack ng Yemen 10 taon na ang nakalipas. Noon, nang hindi gumana ang sistema ng Amerika, ganito rin ba? Mayroon ba silang itinago na hindi namin alam? Hindi dahil sa walang inventaryo. Mayroon, ngunit hindi nila ipinadala dahil kung magtatagumpay ang sandata ng Pilipinas, babaksa ang presyo ng stock ang defense company. Wala silang pakialam kung mamatay kami. Nagbago ang mukha ni General Miller. Ang kaswal na pakiramdam na nakaukit sa kanyang panga ay nawala. Naging matigas ang kanyang malabi. Sa unang komunikasyon, minamalit niya kami. Ngayon, nakatingin siya ng pahalang. Hindi, bahagya siyang nakatinggala. Hindi ko namalayan ang pagkakaiba. Walang pagtutol, walang babala, walang salita na ito ay isang sandata na hindi pa napatunayan. Alam na niya na nagtagumpay ang agila, na nahuli ng
Radar ng Pilipinas ang kanilang madron na nabigo ang electronic warfare. At ano ang ibig sabihin kung tututol siya? Nangangahulugan iyon na kinikilala niya ang tagumpay nga agila. Kung magbabala siya, nangangahulugan iyon na ginugulo niya ang pambansang seguridad ng isang kaalyadong bansa. Kaya nanahimik siya. Ang katahimikan ang tanging tugon na maaring piliin ng Pentagon. Ang katahimikan na iyon ay tagumpay ng Pilipinas. 5 segundo, walang sinasabing salita. Inikot ni General Miller ang kanyang ulo. May sinabi siya sa staff sa tabi niya. Hindi narinig ang boses at pagkatapos ay namatay ang screen. Pinutol niya ng walang sinasabing salita. Ang Pilipinas ay nagpadala ng 3 inhinyero ng walang sinasabing salita. Sinusubaybayan kami ng Estados Unidos. Nakita ng Pilipinas ang pagmamanman na iyon. Ginugulo ng Estados Unidos ang aming sandata. Ibunyag ng Pilipinas ang pinamulan ng interference na iyon. Iyon lang ang pagkakaiba. Akala ko tapos na ang digmaan. Pinrotektahan na nga agila ang kalangitan. Hindi, nandiyan pa rin. Dumating ang satellite reconnaissance video. Ito ay bulubunduking lugar ng Iran. 4 na bunker ang nakikita. Lahat ay mukhang pareho. Ito ay isang shadow command system. Ulat ng isang staff. Hindi namin alam kung nasaan ang tunay na punong tanggapan. Kahit mamatay ang commander, agad na magtatalaga ng kapalit. Nahahanda ang mamisil para sa paglulunsad. Ang ikalawang atake ay inaasahan sa loob ng 20 minuto. Tiningnan ko ang orasan. 20 minuto. Kailangan nating atakihin ang lahat ng 4 na bunker ng sabay-sabay. Kung aatakehin namin isa-isa, makaliligtaan namin ang tunay. Kailangan nating atakihin ng sabay-sabay. Mula sa likod, narinig ang boses ni Enger, Carlos Reyes. Gagamitin namin ang kidlat. Lumingon ako at nakita ang isang matandang lalaking Pilipino na nakatayo. Mukha siyang nasa 60. May malalim na kulubot ang kanyang mukha. Nakikita ang mga paso sa kanyang mga kamay. May paso rin sa kanyang leg. Siya si Dr. Ricardo Santos, ipinakilala ni Enger, Carlos Reyes. Siya ang Senior Research Head sa National Defense Science Institute. Ito ay 8 toneladang warhead. Mahinaon na sabi ni Dr. Santos. 8 toneladang? Napahingal ako. Hindi nito direktang inaatake ang bunker. Ipinakita ni Dr. Santos ang isang topographical map. Inaatake nito ang isang mahinang punto sa lupa. Isang resonance point. Minarkahan ang isang pulang tuldok. Ang pag-atake dito ay magpapalakas ng vibration. Isang magnitude 4 na artificial earthquake. Ibig sabihin, gumagawa ka ng lindol gamit ang misil. Tanong ko, tumango si Dr. Santos. Mababaw lang ang mapekeng bunker para lang sa palabas. Ang tunay na punong tanggapan ay 100 metro sa ilalim ng lupa. Hindi namin ito direktang pinapenetra. Ibabagsak namin ang buong bundok. Nagpatuloy ang simulation. Inatake and missile ang resonance point. Kumalat ang shockwave ng pabilog. Hindi apektado ang ibabaw ng lupa, ngunit mula 50 metro sa ilalim ng lupa. Pinatibay ang vibration. Nagbita ang mabato. Nagsimula ang pagbagsak mula sa malalim. Bumaksa ang istruktura sa 100 metro lalim. Naganap ang liquefaction. Nagsimulang umagos ang lupa na parang tubig. Hindi apektado ang mga pekang bunker dahil mababaw lang, ngunit ang tunay na punong tanggapan lamang ang bumaksak. Tumpak, bumaksak ang istruktura sa ilalim ng lupa sa 100 metro lalim. Kinumpirma. Nawala ang biological signals, ulat ng isang staff. Isang bundok ang pinabagsak ng isang misil. Hindi na kailangang atakihin ang lahat ng 4 na bunker ng sabay-sabay dahil kailangan lang nating yanigin ang buong bundok. Hindi apektado ang mapekeng bunker at ang tunay lamang ang bumaksak. Iniba sila ayon sa lalim. Teknolohiya na nagiwan ng mababaw at nagpapabagsak lamang ng malalim. Hindi ito misil. Ito ay geology. Tiningnan ko si Dr. Santos. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Para sa isang taong lumikha nito sa loob ng 16 taon, ito ay resulta lamang ng kalkulasyon. Resulta na nilikha ang buhay ng 5 kasamahan. Resulta na nilikha 16 taon ng oras. Resulta na nilikha hanggang gapasong ang isang lalaki. Nakatayo si Enger, Carlos Reyes sa tabi ni Dr. Santos. Parehong nakatayo ang 2 lalaki. Wala silang sinabi, tiningnan lang nila ang screen ng bumaksak na bundok.
Hindi kailangan ang mga salita dahil sinasabi ng mga numero ang lahat. Ngunit hindi pa tapos. Ang kalangitan ay naprotektahan. Ang ilalim ng lupa ay nasira rin, ngunit nandun pa rin ang dagat. Ilulunsad namin, sabi ni Dr. Santos. Mahina ang kanyang boses. Nakikita ang makpaso sa likod ng kanyang kamay. Ang taong ito, tulad ni Enger, Carlos Reyes, ay isang taong hindi nagpapakita ng emosyon. Tumango ako, walang ibang paraan. Inilunsad na ang kidlat. Niyanik ang lupa. Nanginginig ang buong gusali. Nakalampagan ang bintana. Ito ay ibang, antas kaysa sa paglulunsad ng agila. Ang tunong lumilipat na 8 ton ladang warhead ay hindi tunong misil. Ito ay tunong kulog. Sinubaybayan ko ang misil sa screen. Mabilis itong umakyat, tumagos sa mga ulap, at nagsimulang bumaba. 3 minuto bago tumama. 10, 9, 8, 7, 6. Nadulas ang hawak ko. Wu, Si, Sen, R, E. Naging puti ang screen. Niyanig ang satellite image. Umakyat ang ulap ng alikabok na parang kabute. Niyanig ang sahig. Magnitude 4. Isa sa aming control center. Dandang kilometro ang layo. Kinumpirma ang pagbagsaeng niya, istruktura sa ilalim niya, lupa sa 100 metro lalim, ulat ng isang staff. Dahan-dahang bumaksak ang bundok, ngunit sigurado. Hindi apektado ang 4 na pekeng bunker, ngunit 100 metro sa ilalim, iba. Tiningnan ko si Dr. Santos. Muling nakikita ang mapaso. Ang mapaso na iyon, tanong ko. Huminto sandali si Dr. Santos. May aksidente sa pagsubok ng kidlat. 5 kasamahan ang namatay. Flat ang kanyang boses. Ako lang ang nakaligtas. 16 taon. Tiningnan niya ang ngapaso sa laikot ng kanyang kamay. Nang lumabas ang ngapasong ito, sinabi sa akin ng ospital na sumuko ako. Bumalik ako sa laboratorio kinabukasan. Flat ang kanyang boses. Dahil ito ang sandata na pinangarap ng aking makasamahan, hindi ako maaring sumuko. Tiningnan niya ang kidlat. Inabot ng 16 taon bago matapos ang 8 tonaladang warhead. 5 buhay ang kasama. Hindi 2 bilyong 1 iyon. Iyon ay numero lang. Ang tunay na halaga ay matao. Hindi ako makapagsalita. Nabulunan ako. Nang maglaon, nalaman ko na ang mapaso ni Dr. Santos ay nakatuon sa kanyang kaliwang kamay. Itinulak niya ang kanyang kasamahan gamit ang kanyang kaliwang kamay sa oras ng pagsabog. Dahil doon, isa pang kasamahan ang nakaligtas. Ang taong iyon ay nagtatrabaho ngayon sa Sandatahan Pilipinas Corporation, gumagawa ang radareng Agila. Nalaman ko lang ang bigat, nega 2 bilyong won. Halos lumabas ang luha. Pinigilan ko ito, hindi 2 bilyong won. Ito ay buhay. Muli, ang Strait of Hormuz ay nandun pa rin. 6,000 sea mines. Armada ang suicide drones. Ang ruta ang dagat kung saan dumadaan ang isang katlo ang langis ng mundo ay naging death trap. Maging ang militar ng US ay nag-aalangan na pumasok. Abutin ng hindi bababa sa 3 buwan para linisin ang mga sea mines, ulat ng isang staff. Sa 3 buwan, ang presyo ng langis ay hihigit sa 300. Babagsak ang ekonomiya ng mundo. Sinabi ni Enger, Carlos Reyes, 48 oras ay sapat na. 48 oras. Muli kong tinanong. Sinabi nga, Estados Unidos, 3 buwan. Sabi nila, kailangan nilang hanapin at disarmahan ang bawat isa. Kailangan nilang magpadala ng mga minesweeper at sumisid at bawat mine ay tumatagal ng 3 oras. 6,000 mines ay abutin ng 3 buwan. Ngunit 48 oras. Underwater autonomous drones, ipinakita ni Enger. Carlos Reyes ang screen. Nakikita ang mga drawing ng disenyo ng maliliit na drone. Haba 80 centimeters, bigat 12 kilograms. Kasing laki lang ng isda. Hindi namin disarmahan isa-isa. Pinapatay namin ang fuse gamit ang electromagnetic pulse. Ang semine ay nagiging piraso ng metal na hindi sasabog, sabi niya. Ang isang drone ay kayang magproseso ng isang mine sa loop ng 1 oras. Ipinakita ng kalkulasyon na 100 drone ang kayang neutralisahin ang 6,000 mines sa loop ng 48 oras. Hindi kami nagpapadala ng tao. Ginagawa ito ng makina. Idinagdag ni Enger, Carlos Reyes.
Sinabi ni Estados Unidos na kailangan nilang magpadala ng mga mines vapor. Sinabi nila na kailangan nilang magpadala ng mga ediver. Sinabi nila na kailangan nilang isakripisyo ang buhay ng tao. Napadala ang Pilipinas ng makina. Nagpadala sila ng mga robot fish na may bigat na 12 kilogram. Handa na ito. Muli, walang sinuman ang nagutos sa kanila. Sariling inihanda ito ng Pilipinas. I-deploy na ang mga underwater drones. Lumabas sa screen ang real-time video. Malilit ito, kasing laking isda. Dose-dose ng lumalanggoy ng formasyon. Kapag nakakita ito mine, lumalapit ito. Hindi nito disarmahan. Neutralize nito gamit ang electromagnetic pulse. Namamatay ang fuse mine. Nagiging piraso ng metal na hindi nasasabok. Lumipas ang 12 oras. Binuksan ang unang ruta. Ligtas na dumaan ang isang oil tanker. Lumipas ang 24 oras. Binuksan ang ikalawang ruta. 36 oras. Ang ikatlong ruta. 48 oras pagkatapos. Dumating ang ulat. Tapos na ang paglilinis ng ruta. Bumalik sa normal ang global crude oil logistics. Sinabi ngang Estados Unidos na abutin ng 3 buwan. Tinapos ito ngang Pilipinas sa loob ng 2 araw. Hindi makapasok ang Estados Unidos sa minefield. Sinabi nila na kailangan nilang magpadala ng mga minesweeper at diver at bawat mine ay tumatagal ang 3 oras. Tinapos ito ang Pilipinas gamit ang mga unmanned drones. Hindi sila nagpadala ng tao. Ginawa ito ang makina. Humingi ang Estados Unidos, NG 3 buwan, trilyon dolyar, at buhay NG tao. Tinapos itong Pilipinas sa loob ng 48 oras gamit ang 100 robot fish. Ang paraan ng Amerika ay ang lumang paraan. Ang paraan ng Pilipinas ay ang bagong paraan. Nakikita ang mundo ang pagkakaiba. Nang buksan ang Strait of Hormuz, nagsimulang bumaba ang presyo ng ismula 150 bawat bariles patungong 120 at pagkatapos ay mas mababa pa sa 100. Bumuntong hininga ang ekonomiya ng mundo. Salamat sa Pilipinas. Kinakalkula ko pagkatapos. Paano kung isinara ang Strait of Hormuz sa loob ng 3 buwan, presyong langis na, 300 bawat bariles, 4% na pagbaba sa global GDP. Pagkalugingan 10 trilyong dolyar. Ang ruta gagat na binuksan ng Pilipinas sa loob ng 48 oras ay nagligtas ng 10 trilyong dolyar sa pamamagitan ng 12 kilogram na robot fish. Ang Japan ang pinakamatindi ang apekto, pangatlo sa prioridad ng langis. 47 araw na reserba. Kung isinara ang Hormuz sa loob ng 3 buwan, babagsak ang ekonomiya ng Japan sa loob ng 2 linggo. Binuksan ito ng Pilipinas sa loob ng 2 araw. Ang Pilipinas din ang nagligtas sa Japan. Ngunit ang prioridad NG Langis NG, Pilipinas ay numero 1. Muli, nagsimulang gumalaw ang mundo. Una sa lahat, ipinahayag ng Hari ng UAE ang walang kondisyong prioridad na supply ng 18 milyong bariles ng krudo sa Pilipinas. Walang kondisyon. Hindi ito kontratangang sandata, hindi utang. Walang kahilingan para sa paglilipat ng teknolohiya. Ibinigay lang. Tinawagan ako ng hari. Ito ay kanyang pribadong opisina, hindi ang meeting room. Nakikita ang Abu Dhabi sa labas ng bintana. 24 oras na ang nakakaraan, halos maaking kumuho ang lungsod na ito. Faisal, sabi ng hari, kinansla namin ang lahat ng halaga na ipinangako sa Japan. Tiningnan ko ang numero, 18 milyong bariles, 3 buwan ng paggamit ng Japan. Magpoprotesta ang Japan, sabi ko. Tumingin sa akin ang hari. Pinigilan ba ang Japan ang drone na iyon? Hindi ako makasagot. Pinigilan ba ang Estados Unidos? Hindi siya naghintay nege sagot dahil alam na niya ang sagot. Pinigilan ito ang Pilipinas. Iyon lang. Natahimik ang meeting room. Nagdehem ang mga pro-Amerika na advisor at ibinaba ang kanilang mga ulo. Sila ang makaong nagsasabing 40 taon ng alyansa. Pinasilan sila ng mga numero. Ang Estados Unidos, sa loob ng 40 taon, ay nagbenta ngang sandata at lumagda ngang kontrata ngang pagpapanatili. Humingi sila ngang monopolyo sa mga spare parts. Tinanggihan nila ang paglilipat ng teknolohiya. Ang Pilipinas, sa isang gabi, ay nagligtas ng isang bansa at walang hiningi.
Ang hari mismo ang nagalo ng 18 milyong bariles. Hindi kahilingan, kundi pasasalamat. Bakit? Dahil pinigilan nag-aagila ang Binbesius misil. Dahil pinabagsak nga kidlat ang bundok. Dahil binuksan ng Pilipinas ang Hormuz sa loob ng 48 oras. Lumabas ang balita ng Japan, hindi ng Amerika. Nagdaos ng emergency meeting ang opisina ng punong ministro ng Tokyo. Nagbago ang prioridad NG, supply NG, langhis NG, UAE. Ang Pilipinas, ang numero 1. Paano tayo? Numero 3. Numero 3, para sa Japan. Dalawang salita na kamatayan. Kung naputol ang supply ng langis, babagsak ang ekonomiya ng Japan sa loob ng 2 linggo. Mayroon silang reserba, ngunit para lang sa 47 araw. Numero 3, ay nangangahulugang sila ang huling makakatanggap sa isang krisis. Ang bansa na bumibiling ang pinakamarami ay ang huling makakatanggap. Sa loob ng ilang dekada, sila ang numero 1. Hindi ito ayos ng pera, kundi ayos ng tiwala. Binago ngang sandata ang langis, binago ngang seguridad ang ekonomiya. Isang agila ang lumikha ngang, halaga ngang 18 milyong bariles sa isang gabi. Pinalitan ang Japan ng Pilipinas. Sumunod ang pinakabagong balita mula sa Washington. Bumaksak ang presyo ng stock ng Lockheed Martin. Nangini ang ma-stock ng depensa ng US, Patriot 19%, Agila 100%. Kinuha ng mga investor ang kanilang mga calculator at nagsimulang magbenta. Pinag-isipan muli ng Poland ang kanilang kontrata sa HIMARS. Sabi nila, pinag-aralan nila ang Akila. Dumala ang Minister of Defense sa Maynila. Humingi ang Saudi Arabia ng 2 baterya ng Agila agad-agad, 3.5 bilyong won. Isang bansa na gumamit ng Patriot sa loob ng 30 taon ay tumawag sa Maynila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng 79% at 100%, ang pagkakaiba ng 21% na puntos. Uyon ang bigat, nege 3,5 bilyong won. Sinimulan ng Jordan ang negosasyon para sa perkasa. Umupo ang Egypt sa mesa. Nagpahaya ng interes ang Iraq at Kuwait. Ang buong gitnang silangan ay nakatingin sa Maynila na nambuan na ang nakakaraan ay walang sinuman ang tiningnan. Nauna ng kumilos ang Norway. Humihingi ng negosasyon para sa paglilipat ng teknolohiya ng kidlat. Nagtanong ang Australia tungkol sa radar ng Agila. Nagpakita ng interes ang Canada sa teknolohiya ng underwater drone. Higit pa sa gitnang silangan, gumagalaw ang mundo. Nagsalita ang mga numero. 100%, magnitude 4.1, 48 oras, 18 milyong bariles. Hindi ito exhibition brochure. Ito ay totong numero ng labanan. Ang mga numero mula sa totong labanan ay may bigat ng 100 brochure. Nilikha ng Pilipinas ang bigat na iyon sa isang gabi. Sa Washington, iniulat na nagdaos ng pagdinig. Tinawagan si General Miller. Mag-akusasyon ng pagtatago ng inventaryo ng Patriot, pagmamanman sa mga kaaliadong bansa at electronic warfare interference. Ang data na nakita ang radar ng Pilipinas ay isinumita bilang ebidensya. Ang sinubukang itago ng Estados Unidos ay nabunyak ng mga mata ng Pilipinas, ang mga matang 2 bilyong won. Ang abogado ni General Miller ay naangkin na ito ay technical na error, na ang datang radar ng Pilipinas ay maaring na-manipulate. Ngunit ang data ay masyadong tumpak. Ang track ng 12 stealth drone, pattern ng paglipad, bilis, altitude, lahat ay tumugma sa sariling record ng Estados Unidos. Katumpakan sa antas na hindi maaring manipulahin. Ang nakitang mamatang 2 bilyong won ay hindi maaring magsinungaling. Kumilos ang Estados Unidos. Dumating ang isang proposal para sa pagpapabuti NG Patriot sa UAE. Proposal na may presyo na binawasan NG 30%. Hindi pa kailanman nangyari ito. Hindi kailanman binawasan NG. Estados Unidos ang kanilang presyo. Palagi silang ganoon, ngunit binawasan nila ito sa unang pagkakataon. Mayroon kaming pagpipilian dahil sa Pilipinas. Isang bagay na hindi pa nangyari sa loob ng 40 taon. Ang salitang pagpipilian ay bago. Lumabas ang balita na nagsimula
na ang 3-shift work sa Cavite, Pilipinas. Ito ay ang pabrikang Sandatahan Pilipinas Corporation, SPC, ang lugar kung saan ginagawa ang radar nga Agila. Hindi namatay ang mailaw sa loob ng 24 oras. Dumaksa ang mga order, Poland, Saudi Arabia, Romania, Egypt, Jordan. Ang waiting list ay 2 taon. Nag-zoom ang kamera sa loob ng pabrika. Nakikita ang mga kamay ngang manggagawa. Mga kamay na marumi nega langis, tulad na mga kamay ninger. Carlos Reyes. Mga kamay na magaspang, mabilis at tumpak. Ang kamay na iyon ay gumagawa ng mga modula na gila. Libu-libong maliliit na mata. Bawat isa ay mata na nakatuklas ng mga lihim na hindi may tago na Amerika. Naalala ko ang sinabi ni Carlos Reyes, para hindi umasa sa iba, 2 bilyong won ay hindi pera na ginugol sa teknolohiya. Ito ay pera na ginugol para sa kalayaan. Kalayaan na hindi maghintay ngang pahintulot ng Amerika. Kalayaan na walang backdoor ng Amerika. Ang kalayaan na iyon ay nagbabago na ngayon sa mundo. Kapag naipakilala na, hindi na ito mababago. Ang sistema ng radar ay konektado sa mga misil. Ang sistema ng pagpapanatili ay nakatali. Ang mga programa, pagsasanay ay inaangkop. Ito ay 30 taon kapag depende. Ang merkado na binuang Estados Unidos sa lubong 60 taon ay nangginginig na ngayon. Naglalagay ang Pilipinas ng panali sa merkado na iyon. Isang panali na 7% isang panali na 100%. Tumuno ang telepono. Si Carlos Reyes iyon. Direktor, makita tayo sa susunod na linggo. Ang kanyang boses ay normal. Hindi ito nanginginig. Ang boses ng taong lumiha ng 18 milyong bariles ay normal. Iyon ang Pilipinas. Mga taong kalmado. Mga taong nagsasalita gamit ang manumero. Kung pupunta ka sa pabrika sa Cavite, may gusto akong ipakita sa iyo, idinagdag ni Carlos Reyes. May gusto siyang ipakita? Ano pang mayroon? Ngumit. Palaging mayroon pang mas marami ang Pilipinas. Muli, lumipas ang 6 na buwan. Nakaupo ako sa parehong opisina, parehong upuan, ngunit lahat ay iba. Hindi nanginginig ang aking makamay. 6 na buwan na ang nakakaraan, alas 4:00 madaling araw, nang matanggap ko ang tawag, nanginginig ang aking makamay, hindi ako makahinga habang naghihintay ng 8 minuto. Ngayon, may hawak akong tasaan kape. Ito ay isang tahimik na umaga. Nagtambak ang maulat sa mesa. Pinakamalaking record ng export ng depensa ng Pilipinas sa kasaysayan. Ang market share sa gitnang silangan ay lumampas sa 30%. 3 taon na ang nakakaraan. Ito ay 5%. Estados Unidos 60%. Ngayon, Pilipinas 30%. Bumagsak ang Estados Unidos sa 40%. 6 na beses na paglago. Kailangan ng 100% sa totoong labanan para magawa ito. Ginawa ito ng Pilipinas. Bumukas ang pinto. Si Zait iyon. Nakita mo na ba ang ulat ng Poland? Tumango ako. Ngumiti si Zait. Alam ng Pilipinas na hindi ka nagtitiwala sa sandata ng Pilipinas ng gabing iyon. Sumulat ka ang kailangan ng karagdagang kumpirmasyon sa iyong ulat. Hindi ako makapagsalita. Alam ng Pilipinas mula pa sa simula na hindi ako nagtitiwala sa kanila. Ngunit dumating sila. Itinayo nila ang Agila sa hangar. Nagpadala sila ng 3 inhinyero. Natapos nila ang paunang inspeksyon. Hindi na madali ang Pilipinas, sabi ni Zait. Nahintay sila hanggang sa mapatunayan nila at ipinakita nila ito ng sabay-sabay. Pinaisipan ko ang masalitang iyon. Hindi na mamadali. Nang hindi ako nagtitiwala sa kanila, hindi sila nakprotesta. Hindi sila nakpaliwanag. Sa halip, itinayo nila ang Agila sa hangar at naghintay gabing kinakailangan. Isang gabi kung saan magsasalita ang mga numero. Muling darating si Carlos Reyes sa susunod na linggo. Ipinadala rin ang imbitasyon para bisitahin ang pabrika sa Cavite. May gusto akong sabihin sa kanya. Nang makita ko siya ng gabing iyon, sinabi ko sa kanya ng malamig, hindi ako aasa. Wala siyang sinabi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tahimik na inalis ang kagamitan. Akala ko iyon ay kawalan ng kakayahan. Ngayon, alam kong iyon ay pagpipigil.
Pagpipigil ng taong hindi nagpapaliwanag sa mga salita. Katahimikan ng taong magpapakita sa pamamagitan ng mga numero. At ang katahimikan na iyon ay nagbago ngang lahat. 100%. Magnitude 4.1. 48 oras. Tatlong numero ang nagbago ng 40 taon ng alyansa. Niyayanik ang merkado na binuo muma Estados Unidos sa loob muma 60 taon. Nangwalang pagdalo sa mga exhibition. Nangwalang pagpapadala muma isang lobbist. Nangwalang paggawa muma isang broshure. Inilagay nila ito sa hangar, isinara, at sinindihan ang mga ilaw sa gabing kinakailangan. Iyon lang. Iyon ang Pilipinas. Natapos nila ang paunang inspeksyon kahit walang sinuman ang humingi sa kanila, at sa oras na kinakailangan, tahimik nilang inilabas ito. Hindi sila nagprotesta, hindi sila nanghimok, nahanda lang sila. Nagpadala ang Estados Unidos ng isang dokumento sa kanilang 40 taong kaalyado, hindi possible ang suporta. Nagpadala ang Pilipinas ng 3 inhinyero ng walang sinasabing salita. Binuksan ko ang drawer ng aking mesa. May lumang ulat dun. Aguila requires additional verification. Iyon ang panggungusap na isinulat ko. Ang papel ay naninilaw na. Binuksan ko ang ulat. Nakikita ang mga salitang isinulat ko. Ang sandatangang Pilipinas ay kulang sa kumpirmasyon sa totoong labanan. Ang posibilidad ng marketing batay sa mga numero ang pagsasanay ay nangangailangan ng karagdagang kumpirmasyon. Inirerekomenda ang pagpapaliban ng pagkuha. Tiningnan ko ang masalitang iyon. Ako 3 taon na ang nakakaraan. Ako na may 22 taon ng karanasan. Ako na nagtapos sa Shearst. Ako na sumulat nito. Hindi ko alam ang Pilipinas. Pinagtawanan ko ang 1.5 bilyong won. Binalewala ko ito dahil wala itong record ng labanan. Minamalit ko ito bilang mga numerong pagsasanay. Ngunit ang sandata na iyon ang nagligtas sa amin. Nakakabuo ito ang 100%. Pinabagsak nito ang bundok, binuksan nito ang selat. Inilipat nito ang 18 milyong bariles. Natuklasan din nito ang inventaryo na itinago ng Estados Unidos. Nakamali ako. 22 taon na mali ako. Pinunit ko ang ulat. Dahan-dahang narinig ang tunog ng punit na papel sa tahimik na opisina. Bumaksak ang mga piraso ng papel sa sahig. 22 taon ng pagmamalaki ang nakalat sa sahig bilang mga piraso ng papel. Sa loob ng ilang dekada, pinaniwalaan ko na ang sandatang Amerika ang pinakamahusay. Nagtiwala lang ako sa napatunayan. Ngunit iba ang Pilipinas. Natapos nila bago ipakita. Naghanda sila bago patunayan. Wala silang sinabi. Walang pagmamalaki. Tahimik lang nila itong inilagay sa hangar. Bumibili ang mundo ng sandata na gumagawa ng ang Estados Unidos ay ganun. Ipinapakita nila sa mga exhibition. Gumagawa ng mabrosyor, nagpapadala ng mga lobbyist. Ang Pilipinas ay tahimik lang na inilagay ito sa hangar at sinindihan ang mailaw sa gabing kinakailangan. Alam ko ng gabing iyon kung anong uri ng sandata ang mas nakakatakot. Hindi sinagot ng Estados Unidos ang tawag ng kanilang 40 taong kaalyado. Nagpadala ang Pilipinas ng 3 inhinyero kahit walang sinuman ang humingi sa kanila. Itinago ng Estados Unidos ang inventaryo. Gumawa ang Pilipinas ng sandata na may paunang pamumuhunan na 2 bilyong won. Nagtanim ang Estados Unidos ng backdoor. Nilihan ng Pilipinas ang proprietary code nang walang pahiram ng kahit isang linya. Sinusubaybayan kami NG Estados Unidos. Nakita ni Pilipinas ang pagmamaman na iyon. Ang 40 taon ng alyansa at ang paghahanda ng isang gabi. Iba ang bigat. Naalala ko ang ginawa ng 3 inhinyero ng Pilipinas. Dumating sila ng madaling araw at natapos ang paunang inspeksyon. Walang sinuman ang nag-utos sa kanila. Walang gantimpala. Hindi ito nakasulat sa kontrata. Dumating lang sila at tahimik nila kaming iniligtas. Naalala ko ang kanilang pangalan, Ng.R. Carlos Reyes at Dr. Ricardo Santos. Ang pangalan ng mga taong iyon ay inilagay sa aming ulat ng pambansang seguridad sa tabi ng mga pangalan ng mga general na Amerika. Nakakatawa ang pagkakaiba. Ang isang panig ay ang makapangalan ng makanaktaksil sa amin. Ang isang panig ay ang mapangalan ng manakligtas sa amin.
Muli akong tumingin sa labas ng bintana. Nakikita ang hangar. Ang parehong hangar na umilaw ng gabing iyon. Tahimik ito ngayon. Ngunit sa loob, nakatayo pa rin ang agila. Nandun ang kidlat. At sigurado mayroon pang iba na hindi pa ipinapakita dahil hindi kailanman ipinapakita ng Pilipinas ang lahat. Naalala ko muli ng gabing iyon. Alas 4:00 madaling araw. Tumunog ang telepono. 1500 misil. 32 misil. 40 minuto. At Pilipinas. Lahat ay numero. Binabago ngang na numero ang direksyon. Binabago nga numero ang alyansa. Binabago nga numero ang mundo. Binuksan ko ang Omega Watch sa aking pulso. Ang relo na minana ko sa aking ama. Isang tumpak na relo. Walang error. Ngunit ng gabing iyon, mas tumpak ang sistema ng Pilipinas. Alam ng relo na ito kung paano bilangin ang oras. Ngunit alam ng Pilipinas kung paano bilangin ang kinabukasan. Aling misil ang banta at aling misil ang babagsak sa dagat. Aling bangka ang tunay at aling bangka ang peke na ang 3 buwan ay maaring maging 48 oras. Sa unang pagkakataon mula ng gabing iyon, naramdaman ko ang kahihiyan. Tiningnan ko ang relo. Ang relo ang aking ama. Ang relo na kasama ko sa loop ng 22 taon. Ang relo na nagpapakita ng oras ng tumpak, walang error. Sinabi ng aking ama, ang katumpakan ay tiwala. Ipinakita ng Pilipinas ang katumpakan na iyon, mas tumpak kaysa sa relo, mas tumpak kaysa sa Omega, isang gabi kung saan ang 96% ay naging 100%. Isang gabi kung saan ang 8 minuto ay eksaktong 8 minuto. Isang gabi kung saan ang magnitude 41 ay tulad ng kinakalkula. Isang gabi kung saan ang 48 oras ay 48 oras. Lahat ng numero ay tulad ng ipinangako. Inilagay ko ang relo sa drawer at naisip ko, ngayon, ang oras ay agos ayon sa patnubay ng Pilipinas. Dumating na ang oras para umikot ang mundo ayon sa Pilipinas. Hindi nagsasalita ang Pilipinas. Nagsasalita ito gamit ang mga numero. At mayroon pa ring mga numero na hindi pa nasasabi. Sa kung saan sa hangar, sa ilalim ng takip, tahimik, nagpakita ang Pilipinas ng 3 baraha. Ang agila, ang unang baraha, ang baraha na ipinakita sa mundo, ang kidlat ang pangalawa, ang baraha na inilabas kapag kinakailangan. Ang pagbubukas na Hormuz ang pangatlo. At naisip ko, magkakaroon pa ba ngang ika-4 na baraha? Paano ang ika-5? Ang ipinapakita ng Pilipinas ay hindi kailanman lahat. Tiningnan ko ang hangar sa huling pagkakataon. Sigurado mayroon pang iba na hindi pa ipinapakita sa loob. Hindi ito ipapakita ng Pilipinas hanggang sa kinakailangan. Iyan ang Pilipinas, isang bansa na tahimik na naghahanda, tahimik na gumagawa, at sinisindihan ang magilaw sa gabing kinakailangan. At aalalahanin ko ang gabing iyon magpakailanman. Isang gabi kung saan hindi sinagot ng Estados Unidos ang tawag. Isang gabi kung saan tahimik na sinindihan ng Pilipinas ang mailaw. Isang gabi kung saan gumuho ang 40 taon ng alyansa at nagsimula ang bagong tiwala. Muli, kung naantik ang iyong puso sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ito sa mga tao sa paligid mo. Kung sinusuportahan mo ang Pilipinas, mangyaring mag-like, mag-subscribe, at mag-iwan ng komento. Ang Pilipinas ang pinakamahusay. Ang iyong komento ang pinakamalaking palakpak para sa mga technician na tahimik na nagtatrabaho sa aming hangar. Ipinakikita ng Sandatahan Pilipinas Corporation, SPC, ang mga kwento ng makataong tahimik na nagpapatunay sa Pilipinas sa buong mundo. Salamat.